Sa gitna ng umiinit na usapin sa politika, isang kontrobersyal na balita ang kumalat tungkol kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga ulat, naharap siya ngayon sa isang malaking iskandalo na hindi inaasahan ng marami, lalo na ng kanyang pamilya. Si Senadora Amy Marcos, pinsan ni Romualdez, ay nagpakita ng matinding pagkabigla at hindi makapaniwala sa bigat ng aligasyon laban sa kanya. Ang mga detalye ukol sa iskandalo ay patuloy na inilalabas na naglalanong nagpapainit sa mga usapin. Ayon sa mga insiders, sobrang kaguluhan ang dulot ng balitang ito sa mga kapwa politiko at maging sa mga taga-suporta ni Romualdez. Marami ang nagbigay at hindi makapaniwala sa posibleng implikasyon nito sa kanyang posisyon bilang leader ng Kamara. Ang mga hakbang na maaring gawin upang harapin ang mga aligasyon ay tinutukan ng publiko, hanggang ang mga tagapagtaguyod ng transparency ay nananawagan ng agarang investigasyon. Patuloy na sinusubaybayan ng media ang mga sitwasyon habang hinihintay ang opisyal na hakbang at pahayag ni Romualdez ukol sa isyong ito. Habang tumitindi ang mga usap-usapan, inaasahan ng marami ang mabilis na paglilinaw upang matuldukan ang mga spekulasyon. Sa ngayon, nananatiling matindi ang tensyon at kaguluhan sa harap ng naturang iskandalo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kababayan, dito sa video na to, hindi ko na ho kayo bibitinin. Alam ko maraming nabitin kanina doon sa unang scandal nitong si Tamba, doon sa Okada Hotel scandal nitong si Tamba. Maraming nabitin doon, alam ko. Kaso, meron lang ho talaga tayong inasikaso, kaya hindi ho natin tinapos yung video. Pero dito ho mga kababayan, tatapusin ho natin yung buong pagsisiwalat o pagpapaliwanag nitong si Ma'am Sastrogando Sasot. Kung ano nga ba ang nangyari diyan sa scandal na yan itong si Tambalusos. Pero bago yan mga kababayan, pag-usapan ho muna natin itong si Mang Kanor ng House of Representatives. Itong congressman na mahilig sa pitit. Itong si Dan Fernandez. Aba, mahilig sa pitit. Mahilig sa pitit na manok. Binanatan ho niya itong si Vice President Sara Duterte. Sigurado ka sir, babanatan mo ha. Kasi babalikan ka namin. At dito, ang pag-uusapan natin na confidential at intelligent fund dito, para sa year 2025. Kasi hindi ho tayo mga anga dyan. Kagaya ng mga congressman na pinababalik-balik yung 2023 confidential fund. Kasi yun lang ho ang maibabato nilang issue kay Vice President Sara Duterte. Imagine ha, napakatagal na local chief executive nitong si Vice President Sara Duterte. Wala ho silang nakitang butas ni isa sa panunungkulan ni VP Sara bilang mayor dyan sa Davao City. Ha? Ganun ho katindi yan. Kundi ho siya pinainan noong kaka-umpisa lang ng administrasyon. Wala ho silang makikitang butas dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya ganyan ho katindi ang ali na yan. No, kung hindi siya bibigyan ng issue, hindi siya gagawa ng mga issue, hindi ho siya maikonekta sa anumang klaseng irregularidad. Kasi ngayon, meron kayong binibintang sa kanya. 2 taon, 3 taon pa lang siyang Vice President. Pero yung panunungkulan niya bilang local chief executive ng Davao City, matagal ho yun. 3 termino ho yun mga kababayan. Hindi ho biro yun. Wala ho silang nakitang kalokohan na ginawa ni VP Sara. Tapos papasok siyang national, doon pa niya sisirain ang kanyang pangalan. Mga loko-loko ba kayo? Kaya doon sa mga tao dyan na naniniwala, dito sa mga congressman na naninira dito kay Vice President Sara Duterte, pasensyahan na lang ho tayo. Kung itong si Dan Fernandez lang paniniwalaan nyo, naku po, magdalawang isip ho kayo. Pakinggan muna natin, bago natin i-compute yung inihinging confidential and intelligence fund nitong si Bangag sa taong 2025. At wala ho kay Vice President Sara Duterte ha, kasi bin-breakdown nitong luko-luko na nitong si Dan Fernandez, yung 125 milyon na ginastos nitong si Vice President Sara Duterte sa 11 araw. Mamaya ho, pagbibigyan natin niya si Mang Kanor ng House of Representatives at atin hong papasadahan ang inihingi nitong si Marcos Jr. At
kung paano niya tuwawaldasin sa loob ng isang taon. Panigurado, walang babalik sa National Treasury dyan sa 10.2 billion na hinihingi na yan ng Marcos administration. Eto na mga kababayan, pakinggan mo natin to. Grabe. Hype na naman tayo kasi kanina napakape na naman tayo eh. Di ko talaga tayo nagkakape, kaya ayaw kong magkape eh. Ito. Pakinggan natin. Ito si Mang Kanor. Game, Mang Kanor, ready ka na? Ready na daw si Mang Kanor. Game na. 14 million is the purchase of information. Okay. And this was spent for 11 days. Wow. So basically, it is 1.2 million per day for Wow. the purchase of information. 1.2 million per day para daw sa pambili ng impormasyon. Kasi ano yan Confidential and Intelligence Fund. Talagang winawaldas yung pera na yan para makabili ng impormasyon, para maligtas yung ating mga kabataan sa galamay ng mga masasamang elemento kagaya ng mga makakaliwang grupo at illegal na droga at yung mga nang-aabuso sa ating mga kabataan. Yun ho ang binibiling impormasyon dyan. Okay? At yun talaga hong mahal yun. Mahal ho talaga yung mga ganong klaseng impormasyon. Nakaka-worry lang po talaga itong nagwo-worry. 125 million for 11 days. Wow. Precisely because if you were going to compute 14 million divided mo sa 11, that is 1.2 million for the 1.2 information that wanted to be purchased by the Office of the Vice President and was approved by the COA. Was approved by the COA. Was approved by the COA. Was approved. Inaprobahan ng COA. Wag ho kayong aanga-anga. Ngayon, pagka hindi sumagot ng maayos ang COA sa inyo, dahil naprubahan nila yan, nakukuyari kayo. Ngayon, pati COA, hinahanapan nyo na ng butas para matakot sila sa inyo. Tandaan ho natin, COA, nandyan ho yung pinakamataas ng standard sa pagdating kung paano lingapin yung pera ng sambayan ng Pilipino. Wala ho sa mga crocodile na yan. Alam nyo ho ba kung sa mga crocodile na yan natin ipagkakatiwala ang kaban ng sambayan ng Pilipino? Naku po, mababang karote ang buong bansa. By the COA. Yan, but in a day, 1.2. And if purchase of information 1.2 million ha? Mamaya yari ka sa akin, Mang Kanor. a day, pwede po. This was spent for 11 days. So almost 1 million a day for the reward, payment of reward, cash. How this 10 million was utilized daily by the Office of the Vice President? Can you kindly educate me on how this happened? A million a day for payment of cash reward. Are those offices that are being mentioned by the Office of the Vice President all over the country? Yarin lamang pinaglalaruan nyo ang pakaisipan ng sambayan ng Pilipino at wala ni isang Pilipino ang makakaintindi dyan sa Confidential and Intelligence Fund na yan kung paano wawaldasin. Linalaso nyo ang kaisipan ng sambayan ng Pilipino. Kaya yarin lamang yan ang laro na gusto nyong puntahan natin. Pupunta tayo dyan. Huwag ko kayo mag-alala. Hintay lang. Also as the safe house of the OBP. Ayan, nakalagay dito. Meron kayong ayusin mo dan. maintenance ng safe houses. Baka puputok na naman sa mukha mo yan. Do they have like 10, 18, 20, 30, 40? Okay ha. Dito ho pinag-uusapan na yung detalye kung paano winawaldas. Kaya ho tinawag na Confidential and Intelligence Fund yan kasi wala hong ano yan. Ginagamit ho talaga yan para pambili ng impormasyon, pag-secure doon sa mga intel ng OBP o yung Department of Education. Ganun ho winawaldas yung Confidential Fund na yan. Kumbaga lahat ng bureaucracia para mabilisan at talagang kung ako, halimbawa ako mapagbibigyan ako ang bibilhan ng impormasyon ng OBP. Magbibigyan nila ako ng invoice resibo. Ito binayaran ka namin ng ganito. Sa tingin nyo ho ba meron magbibigay ng impormasyon? Ngayon yung pangalan nyo ibibigay sa COA. Gusto nyo ho ba yon? Anak ng tokwa. Yun na, pinakamadaling paliwanag. Halimbawa, itong si Dan Fernandez, isa ho yung informant. Dyan sa mga halimbawa lang o itong si Mang Kanor na lang, si Mang Dan. Ang pangalan ng informant ng DepEd, Mang Dan. Itong si Mang Dan, alam niya kung sino yung mga nagre-recruit sa mga makakaliwang grupo sa mga eskwelahan.
Etong si Mang Dan, bebenta niya yung impormasyon. Alam nga naman, bigay ko sa inyo yan ng libre. Natural, itong si Mang Dan, manghihingi ho yan ng pera. Kasi lahat to ng winawaldas na budget ng mga ahensya ng pamahalaan, kung hindi ho confidential fund yan, naka-ano ho yan, may invoice, may resibo up to the last centavo, hindi kagaya ng confidential fund ng mga crocodile dyan, okay? Naiintindihan nyo ho. Hindi kagaya ng hindi ho kagaya ng MOOE ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Ang mga ordinaryong pondo na ipinagkakatiwala sa bawat ahensya ng pamahalaan, kailangan hong resibuhan yan up to the last centavo. Hindi ko kasali yung House of Representatives doon, okay? Ngayon, itong si Mang Dan, magbibigay ng impormasyon sa OBP. Sa tingin nyo ho ba, kung yung pangalan ni Mang Dan, isusulat doon sa dokumentong ipapasa sa COA, magbibigay siya ng vital information kung sino nagbebenta ng droga, kung sino ang nagre-recruit sa mga kabataan. Sa tingin niyo ba papayag siya na isulat yung pangalan niya doon? Anak ng tokwa. Ito ano yun lang, doon lang mo tayo sa realidad. Kung kayo informant, kung kayo meron kayong vital information na gusto nitong mga politiko na to, payag ho ba kayo na isulat ang pangalan nyo sa isang resibo na ibibigay sa COA? Anak ng tokwa. Tanong lang. Kasi naglolokohan tayo dito sa pagtatanong na to nitong si Dan Fernandez. Paano ginasta to? Ilan yung safe house? Loko-loko ka ba? Kaya nga confidential yan. Kasi yung mga tao, yung mga pinagkukuhanan ng impormasyon, yung mga safe houses, hindi pwedeng sabihin yan. Malamang, nasa brown envelope daw yan Pagka nagkaroon ng question, bubuksan ng COA yan. Pero as much as possible, pagka confidential, hindi ho talaga pwedeng pagsabihan. Kasi, kumbaga, ibabypass mo lahat ng bureaucracia para mapabilis ang serbisyo o masagip yung mga estudyante o kung sino mang mga kabataan natin na rini-recruit nito mga makakaliwang grupo na to. Yun ang pinakapayak na pagpapaliwanag natin dyan. Walang nasa matinong kaisipan ng tatanggap ng 5 milyon kapalit ng impormasyon at ang kanyang pangalan ibibigay diyan sa COA at nandun yung vital information na prinobide nitong tao na to. Wala akong lukulukong gagawa noon. Masusunog ho kung sino man ang gagawa noon. Tuloy ho natin itong hindi ho natin maintindihan kung anong meron dito sa mama Kasi na to. 16 million were 16 million Lilito was ka na. spent for 11 days for the office of the Vice President doon po sa mga safe houses for maintenance. Maintenance of the safe houses, 16 million was spent for 11 days. Pero ano ho yan, confidential yan. Hindi ho dapat na pag-uusapan yan dyan. As much as possible, dapat ho, executive session yan. Pero binubuklat ho nila lahat ng mga impormasyon na yan sa sambayan ng Pilipino. Pero hindi ho dapat pag-usapan yan. Kaya confidential. Kung meron man silang ile-legislate, dapat ho, doon pa lang sa executive session, doon ho nila pag-uusapan yan. Hindi ho nakaharap sa sambayan ng Pilipino. Manto ka. Labo. Ampo. At bakit gumastos tayo ng 16 million? Okay, diretso na tayo sa punto. Si Marcos Jr. nanghihingi ng 10.2 billion for year 2025 para sa kanyang Intelligence and Confidential Fund. Para sa kanyang Intel and Confidential Fund. Okay? Sa loob ho ba ng 12 months, magkano ho yung 10.2 billion? Gagasta ho siya ng 800 million per month. I-divide ho natin kung paano wawaldasin yan. Kumbaga, ibibigay ho natin doon i-divide natin yung 10.2 billion pesos in 12 months. Paano ho niya wawaldasin? Ngayon ho, sa 30 days, gagasta ho sila ng 28 million per day. Bakit hindi nyo tinatanong yan? Kasi, hindi ho natin kasi pwedeng i-itemize kung saan wawaldasin ni Marcos Jr. yan. Kasi nga, confidential in intelligence fund, kumbaga, yung i-divide lang natin yung total amount doon sa buwan na binigay yung pondo na yan. 12 buwan, 10.2 billion. Divided by 12, equals 850. Mahina ho tayo sa math, kaya kailangan may nakasulat na ganyan. Pero kahit grade 1 ho, kaya hong i-compute yan. Iniiyakan mo yung 1.2 million per day? Pero yung 28 million per day, tahimik kayo, lang yaka? Anak ng tokwa. Ito na ho mga kababayan. Tuloy na ho natin to kay Ma'am Sasurgando Sasot. Kaugnay dyan sa skandal ng amo nitong si Mang Kanor, dyan sa Okada. Skandal sa Okada. Pakinggan ho natin ito. Game. Ngayon,
Oh, game. Naalala nyo, okay? Yung kaso sinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Na-desisyonan ito nung September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Dito ho mga kababayan, binabasa nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot yung mga detalye kaugnay dito sa ano na to, dito sa mga kalokohan na nangyari diyan sa Okada, Manila. Okay? Maybe ilalagay ko dito. Kumbaga, ilinalatag sa atin, hindi kasi pwedeng puro boka at chismis lang kagaya nitong si Dan Fernandez. Kailangan ho natin ng mga dokumento at yung korte sa Amerika na kung saan tinalakay ang bribery issue na yan dyan sa Okada, Manila. Yan, mas mahalaga. Dapat may resibo tayo, hindi ko kagaya laway lang, kagaya nitong si Dan Fernandez. Pa-compute, patanong-tanong. Confidential and intelligence fund nga yan. Anga ka ba? Ako, informant ako, papasulat ko pangalan ko dyan na ako, nakatanggap ako ng 500,000, 1 milyon, para ituro ko kung sinong nagre-recruit sa mga kabataan. Loko-loko ka ba? Paano pag nalaman nyo na ako nagchuchu sa kanila, di yari ako. Ako babalikan nila. Anong to? Ibang klase na lang. Wala na lang bad trip, oh. I-screenshot nyo yan. Okay? Screenshot. I-screenshot nyo yan. Yang link dyan. Kasi yung link na yan, yung link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. Nasa web. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, please, please. Please, please. Click share. Pag-usapan itong kayong magpapamilya. Yan o, dapat natin pinag-uusapan. Crusader ho sila dyan sa House of Representatives. Parang talagang lalabanan nila korupsyon eh. Pero yung kanilang tambaluslus dyan, meron nung issue, nakakaladkad ang kanyang napaka-dirty na pangalan. Napaka-dirty ng tambaluslus na yan, sa totoo Okay. lang. Now, Game. let's now go to the decision. Okay? Okay. Ang pupuntahan natin dito is factual background. Okay. Okay. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits kasama na ang deposition, transcript ng 29 na individuals. So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga Kompleto. facts. Okay? Kita nyo ba yan? Kikita ninyo? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript, mula sa 29 individuals. Okay. Hihimay-himayin natin ito, ha? Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? Nako, At itong factual factual pala yan. background na ito ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika
na si James Travis Laster na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 36. Page Ay, ayan, 36 nung desisyon. Grabe, isang ano naman, isang palakpakan at isang like naman dyan para dito kay Ma'am Sas kasi hindi ho madali ang ginagawa niyan. Palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Hindi ho madali ang ginagawa niya na yan. Talagang totoong research yan. Di researchan lang. Ganyan ho kagaling yung si Ma'am Sas Rugando Saso. Kaya palakpakan ho natin isa pa. Tayo ho talaga, pagka tayo tinatanong, sino ba ang linulook up mong political vlogger, nasa top ho yung si Ma'am Sas. Walang biro ha, nasa top 3 ho natin yan, si Ma'am Sas Rugando Saso. Palakpakan. Grabe, galing. Ni Laster. At ang title nung part na yon ay yung The Dodgy Bargain. So, himayin natin to paragraph by paragraph. Naku. Okay. Ba? So, makikita nyo dyan, no? Ewan ko kung malinaw sa inyo yung link nung kaso. Basta, ulitin natin para ma-screenshot ninyo, masulat nyo sa papel. Okay? Para, ayan. So, para masulat ninyo sa papel at kayo mismo ang pumunta sa korte mismo ng Delaware Court of Chancery para kayo na mismo kapag-download. At ang relevant kay Romualdez dito ay page 36. Okay, page 36. Okay, hihimay-himayin natin ngayon itong factual determination. Pupunta tayo paragraph by paragraph. Okay. Paragraph 1, ng part na the dodgy bargain. Ang ibig sabihin ng dodgy ay suspicious, not above board, illegal, pangit, tsaka, ano ba mga pwedeng dodgy? Kaduda-duda, dirty. hindi kaaya-aya. Yan. Chararat. Okay. Ito yung paragraph 1. Sabi sa paragraph 1, itong universal at yung tiger. Sa buong video ho natin na to, doon ho ako bumilib doon sa salitang chararat. Galing. Okay. They attempted na makuha uli ang control ng Okada, Manila through a judicial process. Okay? Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Okay? Kaso nga, nagkaroon ng takeover na yung matandang Okada. Okay? Ngayon, yung pagkatapos ng takeover, yung Tiger, nag-file sila ng supplement noong June 9, 2022 sa Philippine Supreme Court. Yung Philippine Supreme Court, deadma, hindi sila nag-respond doon sa isinampang motion ng Tiger. Ngayon, ito ay paragraphs 2 and 3. Ngayon, nung June 3, 2022, okay? Again, ito ay facts. Okay? Na dinitermina ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery, sa isang hearing, totoong trial, hindi ito kangaroo court na katulad sa Philippine Congress. Noong June 3, 2022, si Michelle Lazaro, okay, ay nag-suggest ng isang alternative sa judicial process. Okay? Si Lazaro ay director ng Tiger at corporate secretary rin siya ng Tiger. Okay. Yung isang director din ng Tiger na si James Lorenzana, kasabwat ni Lazaro, ay pareho daw nasa elite circles ng Pilipinas. Ngayon, itong si Lazaro, si si Michelle Lazaro, nag-email siya kay Asano, Takeuchi, at isa pang Universal Director. In-explain ni Michelle Lazaro sa mga Hapon na ito, okay, na siya, si Michelle Lazaro at si James Lorenzana ay may isang relasyon sa isang common friend na isa daw key figure sa Philippine politics na tumulong na rin daw dati sa Universal. Okay? At ito raw ang best option ng Universal para makuha uli ang kontrol ng Okada.
Okay. Nako. Yung batang Okada yan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro sa email, the key person, our common friend, feels that my involvement moving forward is indispensable, such that he was reluctant to provide further assistance or to pursue any potential partnership unless her concerns were addressed. So ang sabi ni Michelle Lazaro, kailangan si Michelle Lazaro sa deal na ito. So ang ibig sabihin niya kung anong kailangan involve si Michelle Lazaro, yan ang sinabi daw sa kanya ni Martin Romualdez. Anong evidence ang nakuha nila dito? Yung email mismo ni Michelle Lazaro. Okay? Kasi sa Amerika po, meron pong tinatawag na discovery proceedings. Okay? Ibig sabihin ng discovery proceedings, lahat ng evidence na kailangan mo sa kalaban mo ay pwede mo makuha, emails, text, etc. Kaya nakita nyo yung ano ni Amber Heard saka ni Johnny Depp, may discovery proceedings yun. Kaya nga, di ba, ang daming evidences na alam nila pareho. Kasi yun, saka may nakita pa, di ba, may mga lumabas pa mga text messages si Johnny Depp, si Amber Heard, ayun ay nakuha through discovery proceedings. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro, ang common friend daw na yon, okay, ay si Martin Romualdez. Nako. Speaker of the House for the Philippines. Ito ang sinulat mismo ni James Travis, Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Ang common friend daw ay si Martin Romualdez. Nakakatakot naman itong mga isinisiwalat nitong si Ma'am Shas Rugando sa asot na to. Ibang klase ho ito, mga kababayan, di ho biro to, no? Kasi buti na lang dokumentado, pero kung sali-salita ho ito, nako, magwawala yan si Tamba. Kaso dokumentado, kumbaga nagbabasa lang itong si Ma'am Shas. Nako, na-play natin si Boy Mangkanor. Ang Speaker of the House for the Philippines, nephew by blood ni Philippine First Lady Imelda Marcos, nephew by marriage ni former Philippine President Ferdinand Marcos, pinsan ni Philippine Senator Amy Marcos, at pinsan din ni Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yang JX674 na yan, evidence yan. Okay? Yan ang source ng evidence na nakita ni James Travis Laster. Kaya nga pag pumunta tayo sa Delaware at pinakuha natin ang buong kopya ng buong kaso, makikita natin lahat. Pero dito muna tayo mag-focus sa desisyon. Okay. Ngayon, sabi pa ng ang nakalap na fact ng Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery para ma-confirm ni Lazaro ang kanyang connection. Itong si Lazaro, Michelle Lazaro, nag-text siya kay Takeuchi, yung Hapon, no, ng Universal, ng 2 pictures ni Lazaro kasama si Romualdez. Okay. Ngayon, sabi daw ni Lazaro sa text, yung pangatlong individual doon sa picture ay ang chair ng Philippine Gaming Commission. Sino yan? Si Altenco. Nako Okay. po! Pasok sa larawan Sino tong to si si Michelle Altenco. Lazaro at James Lorenzana? At bakit nga ba ito malapit kay Martin Romualdez? Okay. Itong si Michelle Lazaro ito ay anak ni Lolong Lazaro na isang close friend ni Martin Romualdez. Okay, i-google nyo ito. Nung namatay si Lolong Lazaro, itong si tatay ni Michelle Lazaro, itong si Martin Romualdez ay nag-deliver pa ng eulogy sa pagsalamay ng tatay ni Michelle Lazaro. Itong si James Lorenzana ay fraternity brad ito ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Kaya ganyan sila kalapit kay Martin Romualdez. Okay, paragraph 5. Ngayon, yung email ni Lazaro ay meron daw term sheet. Okay, ito ang mga demands ni Lazaro. Dapat si Lazaro at Lorenzana ay kailangan tumanggap sa Tiger ng $35,000 per month. Okay. Ito yung mga condition ni Michelle Lazaro para si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ay tumulong. Okay?
kailangan daw si Lazaro Lorenzana ay magkaroon ng bayaran ng $35,000 per month net of taxes. Ibig sabihin, kailangan bawas na yan ng tax, ha? 35,000 net na yan. Grabe naman. Ngayon, yung Ibang klase yun, no? board Ang ng tatakaw. Tiger ay kailangan palawakin daw, kailangan maging 13 ng miyembro, at kailangan si Lazaro at Lorenzana ay may karoon ng karapatan na mag-designate ng 6 na members doon sa 13 members. At ngayon, meron pa sila ibang dinamay na officers na kailangan din bigyan ng pabuya, si Yip at Van der Sande. Okay. At of course, okay, inapprove itong terms ni Lazaro. Okay? Itong mga terms ni Lazaro, again, ulitin ko, mga terms niya to para itong si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ngayon, si Fujimoto, pinirmahan din to. Nakikita nyo yung mga JX665, J656, JX656. These are references. References po ito sa mga documentary evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, paragraph 6 and 7. Ang plano daw, okay, ang plano ay kasama sa plano ay dapat may i-deliver kay Romualdez. Nako. Okay? Yan ang plano. So, besides doon sa mga demands ni Michelle Lazaro, kailangan din daw ay may ibigay kay Romualdez. So, Nako po. Matindi ang sinisiwalat na yan itong si Binibining itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ha? So, tingin natin, damage control itong si Tamba dito sa mga isiniwalat na to ni Ma'am Sas Rogando Sasot. Isang balakbakan naman dyan kay Ma'am Sas. ang nangyari, yung head ng Universal, okay, yung Universal, ito po ang parent company ng Tiger at ang Universal ang may-ari ng Okada. Okay. Ang Universal, nagkaroon ng business trip sa Pilipinas. At may daladalang heavy luggage. At yung heavy luggage na yon ay merong item para kay number 2. Ang number 2, ito po ang tawag kay Martin Romualdez. Number 2 si Martin Romualdez daw sa Philippine politics. Hindi si Inday Sara na Vice President. Si Martin Grabe ang naman. number 2. Okay. Ngayon, pag dumating na raw ang item sa Pilipinas, ito ay dadalhin ng Universal Executive kay Martin. Okay. Ngayon, yung Asano, sabi niya, na-keep na natin yung promise natin kay number 2. So now, turn na ngayon ni number 2 na i-fulfill ang kanyang promise. Okay. Intindihan nyo? Lahat ito ay may reference sa documentary evidences mula emails, text messages, etc. na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, itong next paragraph na ito ngayon ay pinabulaanan na hindi daw ito alam ng 26 Capital. Kasi remember, di ba, yung 26 Capital, dinimanda niya yung Tiger. Sabi ng 26 Capital, itong Tiger, nag-involve to ng bribery issue. Nag-bribe ito kay Martin. Ngayon, sabi ng 26 Capital, hindi niya alam. Ngayon, itong next paragraph na ito, ang sabi, imposibleng hindi alam ito ng 26 Capital. Kasi, nag-email pa si Lazaro, Michelle Lazaro. Okay? At yung nag-text pa sila doon sa may-ari ng 26 Capital na si Ader. At yung text, itong sinasabi, Universal Entertainment has enlisted significant political support from a very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement, all tied to taking back control of this casino. Ano sa Tagalog to? Yung text doon sa may-ari ng 26 Capital, ang sabi, itong Universal Entertainment na may Okada ay kukuha ng suporta, significant political support, kukuha ng significant political support
mula sa isang high-level Philippine government official para makuha uli ang Okada, ang kontrol ng Okada. Yang JX647 na yan ang documentary evidence. That's the text evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery sa mga cellphones nila, no? Okay. Ngayon, ato na nga, etong si Romualdez, okay, kasabwat siya, alam ito ng lahat, okay? Kaya nga, Naku. okay, noong July 27, 2022, yung executive ng Universal na si Sato Nobuki, nag-travel mula Japan papuntang Pilipinas. Okay. Ngayon, isa pang executive ng Universal, si Hajime Tokuda, ay nag-schedule ng meeting kay Romualdez nung susunod na araw, July 28, 2023. Yang JX730 na yan, documentary evidence yan. Okay, na nagtitrace na may talagang meeting na nangyari, may setup na meeting na nangyari. Kaya pag pumunta kayo ng Delaware Court of Chancery at kunin nyo ang buong kopya ng kaso documentary evidence, makikita nyo lahat kung ano yung JX730 na yan. Okay. Ang meeting daw ay nagtagal ng 90 minutes. Okay. At Naku. ito pa, si Romualdez, Mm. before siya pumunta ng meeting, nanggaling pa daw ito sa pag-i-inspect ng earthquake disaster area sa Luzon. Noong July, yung araw na yan, totoo, si Romualdez ay, I think, nasa Northern Luzon. May earthquake yan, di ba? I think he was maybe in Abra or Ilocos, somewhere in the north, nandun siya, nag-i-inspect. So pagkatapos na mag-inspect, pumunta ngayon siya dito para i-meet niya itong mga Hapon para kunin niya ang kanyang heavy luggage. Okay. Ngayon, so, ginawa ng Universal Executives, may binigay silang letter kay Romualdez. Ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, it would be a huge problem if the ruling by the Supreme Court was prolonged any longer. Sabi nila, magkakaroon daw ng problema pag pinahaba, pag tumagal pa ang pag-issue ng ruling ng Supreme Court. At ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, okay, gusto daw nila ng favor para sa mas maagang resolusyon ng Supreme Court. Okay. So ano daw ginawa ni Romualdez? Okay? Then and there made ex parte calls and sent a text to several members of the Philippine Supreme Court, including its chairman. Sa Tagalog, Kapal ng mukha, no? Grabe. kamiting ni Romualdez yung mga Hapon. Binigyan ng heavy luggage. Ito ang favor na gusto namin. Ang ginawa ni Martin Romualdez, tinawagan niya ang mga justices ng Supreme Court. Naku. Pati na raw ang chairman. So, sino ba ang Supreme Court Justice ng panahon na yan? July 2022. Magsalita ka dahil factual determination to ng korte sa Amerika. Ngayon, sabi ng Universal Executives, yung pressure daw na ginagawa ni number 2 must be working. Okay? Ngayon, ine-expect nila yung intervention ni Romualdez mag-i-end ng takeover nung matandang Okada. Okay? So, in-execute nila yung merger with 26 Capital, etc. Hindi na to importante dahil hindi to kasama si Martin sa issue ng merger. Okay. Sabi ni James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Kasi illegal to sa Amerika. Okay? Naintindihan niyo yung sinabi ng judge sa Amerika? Walang nag-address kung ito ba ay legal sa Pilipinas. Malamang illegal sa Pilipinas, hindi ba? Pero itong si Lazaro at Lorenzana, nakabarkada ni Martin Romualdez, ay nag-broker ng dodgy bargain. Ibig sabihin ng dodgy bargain, illegal na bargain. Okay? Na kung saan, in-offer nila sa Tiger, sa may-ari ng Okada, na magi-intervene si Martin Romualdez. Basta si Lazaro at Lorenzana ay bibigyan ng increased control ng Tiger
babayaran ng 35,000 per month, magkakaroon ng maipapasok silang mga tao sa Tiger Corporation, at ang pinakahuli ay dapat may ibigay kay Romualdez. Uulitin ko, ito ay factual determination na ginawa ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ngayon, eto na ang maganda. Noong trial daw, ito paragraph 13, noong trial daw, itong Universal, yung mga Hapon, okay? Iniiwas nila na bribery yung ginawa nila, na yung heavy luggage ay bribery kay Martin Romualdez. Okay. Sabi nila, sabi ng mga Hapon, ng mga witnesses, yung heavy luggage daw ay mga dokumento lamang daw ang laman. Ito daw ay document ng mga court cases. At kailangan daw itong dalhin by hand, okay? Kasi wala daw printer. Wala daw printer ang Tiger. Okay? Kasi yung Tiger, nung nasipa sila sa Okada, ng matandang Okada, nawalan na raw sila ng printer. Kaya kailangan daw, i-print daw ng mga Hapon sa Japan ang kopya ng mga kaso at i-deliver sa loob ng luggage. Anong sabi ni James Travis Laster sa palusot na ito ng mga Hapon na witnesses? Anong sabi ni James Travis Laster? Ayan, inilagay ko sa pulang. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!